tuot na komentaryo, waran bugto na batikusan, may malaya na opinyon kag may pinitindugan. Waran kahadlok na magsiyak sa publiko kontra sa mga kurakot kag mapandawg-dawg sa gobyerno. Ang programa na kritiko, boses, kag kaapin sa mga mas batenyo. Bigwasan natin. Mga impormasyon na aramon, mga isyu pagkahimayon, bigwasan natin. Mapapatian sa DWTK. Wow! Smile Radio Masbate, 92.7 FM. Kaupod ang iyo batikan na broadcaster. Chris Bigwas Asibuke. Bigwasan natin. Hey! Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Masbate ikaw, Cagabrias. Ako po si Chris Bigwas, Verano Asiboke. Member ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Araw po ngayon ng Lunes, Agosto 19, 2024. And we are broadcasting live at Mobo Port, Pinamarbuhan, Mobo Masbate. Dito lang sa DWTK Wow, Smile Radio 92.7 FM. At tayo po'y napapakinggan din sa simulcast sa YouTube at Facebook. Kaya para po sa inyong mga update, malamang ay mag-subscribe, follow, like, share, and comment on our YouTube channel and a Facebook page at DWTK Wow, Smile Radio Palanggaga. At magaling din ang makinig at tumutok sa mga sariwa at mainit na mga balita sa nasyonal at lokal. Live dito lang sa Mobo Port, Pinamarbuhan, Mobo Masbate. Narito na ang mga nagbabagang balita at sa ulo ng mga balita. Singyo gagamiting intel ng PNP. Agricultural pension sa mga magsasaka, mag-isda. Hinarit sa Kamara. Pamamagi ng bakuna versus African swine fever. Sisimulan sa Martes. DOJ wala pang info sa ICC warrant of arrest versus Duterte. At para po sa mga lokal na balita, kaso ng plunder, malversation at graft ni Masbate Governor Ko sa Ombudsman. Binawin ng journalist na si Jay Alparo. At para po sa mga detalye, plano ng Philippine National Police PNP na gamitin na intelligence operatives ang mga security guard upang matiyak ang kaligtasan ng politiko. Ayon kay PNP Civil Security Group Director Major General Edgar Alan Ogobo, malaking tulong ang maging katuwang ng PNP ang security guard sa intelligence gathering at magsilbi rin bilang mga force multipliers. Iginit ng General na ginagampanan ng mga ito ang mahalagang papel na pagsiguro sa kaligtasan at seguridad ng mga paliparan, commercial establishment at iba pang pangunahing mga pasilidad. Sakaling maprubahan, hindi lamang maging limitado ang pagbabantay ng mga gwardya sa establishmento, kundi maging sa mga nakikita nilang sitwasyon. Bagay niya ang mga ito ng komprehensibong security framework ng pamahalaan kasabay ng kanilang pagtiyak sa seguridad ng mga binabantayang pasilidad. Kasabay nito,
ay plano ng PNP na magsagawa ng Basic Information Collections and Analysis Seminar para sa mga bibanong security agencies kung saan nakatakdang dumalo rito ang 575,000 security guard sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantala, isinusulong ni Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ompong Ordanes na mabigyan ng pensyong pang-agrikultura ang mga magsasaka at mangisda sa bansa sa kanilang pagtanda. Sa inahay niyang House Bill number 10740, ikinatwiran ni Ordanes na sa kabila ng napakalagang bahagi ng mga magsasaka at mangisda sa ekonomiya at buhay ng sambayanan, nananatiling isa sila sa mga pinakamahirap na sektor sa Pilipinas. Importante umano ang mga magsasaka at mangisda sa seguridad sa pagkain sa bansa at sila ang nagpapasigla ng kabuhayan sa mga kanayunan. Paliwanag pa ni Ordanes, inihain niya ang panawagang batas upang sa pagtanda ng mga nasa sektor ng agrikultura ay may regular silang matatanggap na pensyon para sila ay may pangtusto sa kanilang mga pangangailangan, partikular ng mga gamot. Naniniwala din ito ang pagbibigay ng pensyon sa mga magsasaka at mangisda ay makakapagtikayan sa mga kabataan na ikonsidera ang sektor ng agrikultura bilang paraan ng regular na pagkakakitaan at kanilang ikabubuhay. Katwiran pa ni Ordanes, ang pagbibigay pensyon sa mga magsasaka at mangisda ay ngunit napakalagkang pagkilala sa kanilang ambag sa pag-araw-araw na buhay ng kanilang mga kapwa Pilipino. Samantala, para po sa dagdag na balita, target ng Department of Agriculture Day na ipamahagi sa susunod na linggo ang bakuna laban sa African Swine Fever ay kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Inaasahan na sa Martes ay may pamahagi na ang bakuna laban sa African Swine Fever para mapigilan pa ang pagkalat ng nasabing sakit sa mga apektadong bayan ng Batangas. Dagdag pa ng kalihim, maswerteng nakapag-donate ang supplier ng 2,000 doses at darating ito ay yung fairness, kaya posibleng sa Martes ay maumpisahan ang pagpapakuna. Matatandaan na walong ng munisipalidad sa Batangas ang nagdeklara ng state of emergency. Kabilang dito ang Lobo, Iyan, Karatagan, Rosario, Lipa, Rizal, San Juan at Joay. Tiniyak naman ni Laurel sa publiko na ginagawa nila ang lahat para makontrol ang pagkalat ng African Swine Fever sa bansa. At isa sa kanilang hakbang ay ang paglalagay ng checkpoint o inspection station dahil talaga sa mga apektadong lugar. Patuloy rin na niyang pinapalakas ang mga laboratorio at research ng bansa para magagawa ng lokal na bakuna laban sa African Swine Fever sa hinaharap. Samantala, para po sa dagdag na balita, wala pang impormasyon ang Department of Justice, DOJ, sa sinasabing warrants of arrest na ilalabas ng International Criminal Court habang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa iba pang respondent na sangkot sa isinagawang investigasyon sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Wala na sinabi ni retired at Supreme Court Justice Antonio Carpio na maring sa buwan ng September ngayong taon ay mag-issue na ng correspondent ang ICC sa naging panayam sa isang vlog ng isang political analyst. Wala na rin
ipinahayag ng DOJ na hindi tutulong sa ICC sa pagsisiyasat nito sa drug war, bagamat hindi naman tipigilan na makipag-ugnayan sa mga personalidad na ating gusto nito na magkapalayama. Sinabi pa ni Baspis na hindi na nila saklaw at hindi inaalam kung patungo sa bansa o narito na ang ICC para mag-imbestiga. Nilinaw rin ni Baspis na kahit matras ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC noong 2019, may obligasyon pa rin naman ang bansa sa International Criminal Police Organization, Interpol. May ating pag-aralan sa ating may palabas na red notice o kailangan ng pag-aristo sa Interpol. Yan po ang may balita nasyonal na narito naman po ang mga lokal na balita. Kasong Thunder, conversation at draft ni Masbate Governor Ko sa Ombudsman. Pinawin ng journalist na si Jay Alvaro. Personal na dumulog sa Ombudsman ang broadcaster journalist na si Jay Alvaro para isumiti ang kanyang affidavit of desistance para bawiin ang mga kasong Thunder, conversation of public funds at draft practices na isinampa niya. Dapat kay Masbate Governor Ko, Department Heads ng Kapitolyo at ilang private contractors sa pamang kasalukuyang kalihim ng Masbate Quad Media Society Incorporated at Angkor na isang lokal na estasyon ng Radio DYMA sa Dalviga ng Masbate. Matatandaan nga, 16 na kaso ang inihain ng Presidente ng Masbate Quad Media Society Incorporated na si Ruben Fuentes sa Ombudsman niya. Ngunit binawin ito matapos isumiti ang kanyang affidavit of desistance sa Ombudsman noong Marso 14, 2024. Para matibay, walang nakita, matibay na ebidensya si Fuentes. Kaya nagpasya siyang bawiin ang mga kasong isinamba habang kay Masbate Governor Antonio Tico at ilang iba pa. Pero pa man kagad na ibinaba ng Ombudsman ang outright dismissal sa mga respondent. Kaya hindi, personal na nagtuko sa Ombudsman si Digas Alvaro para isumiti ang kanyang affidavit of desistance para bawin din ang kasong Thunder, malversation of public funds at corrupt practices laban kay Governor Ko ng Department Heads at ilan pang private contractors dahil walang matibay na basihan para i-dictate ang mga ito. Dahil dito, humingi na rin ng kapatawan si Alvaro para sa pamilya ko sa ginawa niya ito. Kaya naman nanawagan si Alvaro sa grupo ng media sa Masbate na huwag hayang gamitin ng mga politiko ang media sa kanilang personal na interes para siraan ang kanilang mga kalaban sa politika. Gawin ang kompleto na detalye at sa bayan ni broadcast journalist Jay Ligaspi Alvaro. Ako si J. Ligaspi Alvaro, ang Secretary sa Masbate Quad Media Society Incorporated na nag-file sa manlain-lain na kaso sa Ombudsman laban kay Masbate Governor Antonio Co, mga department heads, kag mga private contractors. Ini mahinungod sa mga rehabilitation kag regraveling projects sa Kapitolyo. Ginatras ko na po ini kag nag-withdraw na mga kaso pinaagi sa pag-file sa affidavit of desistance na ginsumiti ko personal kag voluntaryo sa nakaligad na Agosto 13, 2024 dito po sa opisina sa Ombudsman. Ini po tungod sa mga rasones na ini. Naraman ko na ini na mga kaso rehas o ginfile na sa amo na presidente na si Ruben Fuentes kag may outright dismissal na hali sa Ombudsman. Tungod na waran prior adverse findings kag premature ang nasabi na mga filings,
kay an basihan lamang san pagkaso an obserbasyon san COA na dapat komentaryuhan anay sa nasabi na ahensya. Naaraman ko man na nagsumiti si Ruben Fuentes sa affidavit of desistance sa nakalipas na Marso 14, 2024 tungod na waran makita na anomalya sini sa mga proyekto na naimplementar sa 2 o 3 na katuig ang nakaligad. Gusto ko man iparam na ini na mga kaso, inisyatiba ni Masbate City Mayor Socrates Ates Magallanes Tuason para siraan ang iya mga kontra sa politika gamit ang local media sa Masbate. Kaya ginatras ko na ang mga nahonambita na ginfile ko na mga kaso kag nagaayo po ako sa taos puso na dispensa sa kan Governor Antonio Co kag sa iya pamilya kaupod na iton mga na-imbelto sa kaso na mga department heads kag san mga private contractors. Hangyo ko man po sa akon mga karopod sa media sa Masbate, dili po kita magpagamit sa mga politiko o mag-intra sa inda laban sa politika para maprotektaran naton ang aton institusyon kag dili mawara ang tiwala sa aton mga kapwa Masbateño. Mayo na adlaw po kag damo-damo na salamat. Yan po ang pahayag ng kalihim ng Masbate Quad Media Society Incorporated. Ang broadcast journalist na si Jay Ligaspi Alvaro. At para po sa dagdag na balita, most wanted person arestado para sa multiple murder. Arestado ng mga tauhan ng Batuan Municipal Police Station ang isang rebelling tinawag na most wanted person provincial level sa Barangay Canbanyes, Batuan, Masbate. Alinsunod sa multiple warrants of arrest na inisyo ng RTC Branch 55th Judicial Region sa Jacinto, Masbate. Alas 9:40 ng umaga noong Agosto 7, 2024, nang-arestuhin ng pulisya ang isang 37 anyos na lalaki na kinilalang guerrilla fighter sa kaso sa maraming pagpatay sa Barangay 4 sa panguna ni Eliseo Cabarles ng Platoon 1 KLG CRC4 na walang itinakdang piyansa. Kasalukuyang nasa kustodya ng pulisya ang akusado at nakatakdang humarap sa korte para sa mga kasong murder sa ilalim ng criminal case number 1151 na may pitsang Disyembre 26, 2007, kasong criminal number 1276 na may pitsang Enero 20, 2011, kasong criminal number 1903-2018 na may pitsang Disyembre 4, 2018, kasong criminal number 1893-2018 at 1903-2018 na parehong may pitsang Nobyembre 18, 2020. Kaugnay ito, pinuri ni Police Colonel Ian L. Van de Velde, Provincial Director, Masbate PPO, ang pagpapabuti at dedikasyon ng mga tauhan ng Batuan Municipal Police Station sa kanilang matagumpay na pagkakahuli sa akusado. Sinabi ni Police Colonel Ian L. Van de Velde, ito ay isang patunay sa pagsisikap ng pulisya na sumpuin ang karahasan at terorismo sa ating komunidad at mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng krimen. Samantala, para sa dagdag na balita, kusang sumuko ang isa pang miyembro ng lokal na komunistang grupo at mainit na tinanggap ng lokal na pulisya sa bayan ng San Jacinto
noong Agosto 7, 2024. Ang sumukong membro na kinilalang si Jeffrey, 26 anyos, residente ng Barangay San Isidro, San Jacinto, Masbate, gumaganap bilang supply officer ng Area 4, Platoon 2, KLD, North SRC4, sa pamuno ni Eliseo Camarles, ayon kay Police Captain Sancho P. Hertis, Police Chief ng San Jacinto. Ang pagsuko ni Jeffrey ay resulta ng intensive intelligence operations at community engagement programs ng lokal na pulisya kaugnay ng patuloy na kampanya ng gobyerno laban sa insurhensya. Samantalang muling nanawagan ang kasalukuyang pamunuan ng pabansang pulisya dito sa lalawigan ng Masbate sa iba pang natitirang membro ng CTJ na sumuko at magbago ng buhay at gamitin ang mga programang handog ng gobyerno tulad ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Samantala, arestado ang isang membro ng militia ng bayan sa kasong murder kasunod ng joint operation ng Montreal Municipal Police Station, Masbate, 1st Provincial Mobile Force Company, 5 2nd RMFV5 at Masbate Provincial Intelligence Unit sa Sitio Buho, Barangay Tuguron, Montreal, Masbate. Ang operasyon ay naganap noong Agosto 7, 2024 sa humigit kumulang 1:30 ng hapon. Ang naistong individual na kinilalang si alias Rene, 53 anyos, ay isang magsasaka at residente ng lugar. Inaresto siya sa ilalim ng warrant of arrest. Ayon kay Police Captain Vicenta P. Dimacuha, Chief of Police sa Montreal, si Rene ay kanib ng militia ng bayan na pinamumunan ni Eliseo Camarles, kilala rin bilang Kakiko, wala sa Platoon 1, KLG North SRC4. Ang pag-aresto kay Rene ay kasunod ng isang detalyadong investigasyon at pagkikipagtulungan sa pagitan ng iba't ibang ahensyang nagpapatupad ng batas upang matiyak ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Ang People's Militia, isang grupong naugnay sa rebelde, ay nagdudulot na malaking banta sa lokal na seguridad na binibigyang diin ang kalagahan ng naturang mga operasyon. Hinimok ng Masbate Provincial Police Office ang publiko na patuloy na makipagtulungan at magbigay ng impormasyon na maaaring makatulong sa kanilang pagsusumikap na labanan ang mga illegal na aktibidad. Ang kanilang layunin ay lumikha ng isang mas ligtas at mas mapayapang komunidad. Ang patuloy na suporta at pagkipag-ugnayan ng publiko ay malaga para sa epektibong pagtugon sa krimen at pagpapabuti ng kaligtasan sa rehiyon. Ang oras po natin sa buong kapuluan, alauna 17 tumutublag sa DWTK Wow Ismail Radio Palangga ka at para po sa dagdag na mga balita. Media Forum 2024 presided by DSWD Regional Director Norman Lario sa Masbate. Muling pinagtibay ng Department of Social Welfare and Development DSWD Bicol sa pamuno ni Regional Director Norman S. Lario ang kanilang hindi natitinag na pangako na suportahan ang lalawigan ng Masbate sa panahon ng krisis at kalamidad. Kaya ito ay ipinarating sa Media Forum 2024 na ginanap noong Agosto 8 sa Mobo, Masbate. Ang pagtitipon ng iba't ibang media practitioners mula sa buong lalawigan
Ang Media Forum 2024 ay nagdalayon na palakasin ang partnership at pagtutulungan ng DSWD Bicol at ng media na nagsusulong ng collaborative approach sa pampublikong serbisyo. Sa forum, binigyan din ni Regional Director Lario ang mga nagawa ng reyon at lalawigan noong 2024 na itinampok ang mabilis na interbisyon sa krisis at mga hakbangin sa pagtugon sa kalamidad ng kagawaran sa Masbate at sa mas malawak na reyon. Particular sa Masbate, ang programang Assistance to Individuals in Crisis Situation ay nagdabas ng kabuang 139 million pesos kabilang ang 7.1 million pesos na cash relief para matulungan ang mga Masbateño na naharap sa mga krisis. Higit pa rito, sa pamamagitan ng Disaster Response Services, namahagi ang DSWD Bicol ng family food packs at non-food items na nagkakalaga ng 9.1 million pesos. Ang mga interbisyon na ito ay nagbigay ng malagang suporta sa mga pamilyang naapektuhan ng El Nino, inflation at iba't ibang sakuna tulad ng pagbaha mula sa southwest monsoon habagat at ng kamakailang bagyong Karina. Sa pagkilala sa pagiging madaling kapitan ng Masbate sa mga kalamidad, ikinuwento ni Regional Director Lario ang agarang pagtugon sa mga nagdaang baha, kabilang ang pagbibigay ng 5,000 pesos cash relief sa mga apektadong kabahayan at ang pamamagi ng food packs sa mga pamilyang apektado ng Southwest Monsoon at Typhoon Karina. Bukod sa kasalukuyang tulong, pinagtibay ni Regional Director Lario ang dedikasyon ng DSWD Bicol sa patuloy na suporta sa Masbate sa pagtugon sa mga darating na krisis at kalamidad. Ang ahensya ay nananatiling nakatuon sa pagtiyak ng mga mamamayan ng Masbate ay may akses sa buong hanay ng mga programa at serbisyong ibinibigay ng departamento. Ang DSWD Bicol ay nagpapakita rin ng dalawang bagong inisyatiba. Ang ayuda sa kapuspalad ang kita program AKAP na idinisenyo upang maibsan ang mga hamon sa ekonomiya para sa mga minimum wage earners at Project Lawa sa binhi na nakatutok sa pagtugon sa gutom, kahirapan, kakulangan sa pagkain at kakulangan ng tubig lumalala sa pamamagitan ng pagbabago ng klima at mga sakuna. Sa matibay na paninindigan sa kanilang misyon, patuloy na inuuna ng DSWD Bicol ang pagtulong sa bawat Pilipino sa pamamagitan ng kanilang mga komprehensibong programa at serbisyo. Yan po ang maiinit at naglalagablab na balita ngayong araw po ng Lunes. Mula po rito sa sinilbentahan ng DWTG Wow Ismael Reyes. Ako po si Chris Biguas Berano, si Boki ang inyong tagapagbalita. Atin na ang programa na magatubara sa iyo sa mga nagasumpit at nagasagitsit na mga bareta. Magapaabot sa matitindi kag matuod na komentaryo. Waran bugto na batikusan. May malaya na opinyon kag may pinitindugan. Waran kadlok na magsiyak sa publiko kontra sa mga kurakot kag mapandawg-dawg sa gobyerno. Ang programa na kritiko. Boses kag kaapin sa mga Masbateño. Bigwasan natin. Mga impormasyon na aramon, mga isyu, pagkahimayon, bigwasan natin. Mapapatiyan sa DWTK
Wow! Smile Radio Masbate, 92.7 FM. Kaupod ang inyong balikan na broadcaster. Chris Bigwas Asibuke. Bigwasan, Bigwasan, Bigwasan natin! Oh, kalma. Baby, kalma. Alright, welcome back sa ating programang Bigwasan natin. Dito lang sa Dinamay Kimaw Ismail Radio 92.7 FM. Sa muli po, ako si Chris Bigwas Verano Asibuke. Sa gihapon, mga na hapon na po ha, mas batid ikaw Galburias. Ay, binabati ko lang po ang nagsiselebrate ng kanilang birthday today. Happy birthday po kay board member Sotiro Candela. Kaya amigo ko po ini. Si First District board member Sotiro Candela. Nag-celebrate po sugat sa niya kumpleanyo. Hindi na ako namigo na fighter. Still fighting, ha? Kagasabi naman, mga kabigwas. Binabati ko rin po ang atong palanggan na Governor Antonio Tico. Vice Governor Dr. Elisa Olga Co. Sa tulod na kongresista sa 1st, 2nd, kag 3rd District. Ang Matipuno, ang River Cruz na Primero Distrito, ang atong Congressman Attorney Richard Co. sa 1st District. Kagasibi naman ang babaeng walang pahinga. Para talibunong po ani distrito dito po sa 2nd District. Congresswoman Attorney Ara Co. Kagasibi naman ang ako na idol. Ang Congressman sa 3rd District, Congressman Tonton Co. Sa 21 na munisipyo, kaga 21 na mayor, kaupo ng syudad. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kaya din po sa akong amigo, my friend, ana kasalukuyang barangay captain ng poblasyong Katayngan, ha? Ginalistorya ng mga kabigwas, namo na kayo na masunod na mayor. Sa nipon na maabot na 2025. Kaya binabati ko din po ang atong napakakisig na mayor sa munisipyo San Esperanza. Si Mayor Fernando Tata Ando Talisig, ha? Kagabangan po ang susunod na kabanata sa nipon na 2025, ha? Base Sir Tiun, ha? Sa 2025, amo na po natin, Vice Gobernador. Yay! Kaya kumusta ko man po, natin napaka-energetic, maigos, madiskarte na kapitan sa Barangay Gagay sa Kapusan Syudad, si Kapalan Rosero. Nano po kay idol po ini ni Bigwas. Apisar po na jutay na niya barangay. Jutay man anin pundo sa barangay. Anin internal revenue allotment. Pero my goodness mga kabigwas, believe it or not, napuno sa concrete project, mga open canal na mga hilagpad, konkreto na kabino, palibot sa barangay Kagay. Kung magagato po ka mga kabigwas, bagaman lang ang
subdivision, ha? Ang lugar na dati na ginakandukan. Pero niyan mga kabigwas, ha? Kung magdato ka, safe yan, ha? Very safe, ha? Nakakasiguro po sa iyong seguridad. Binabati ko lang po, sakit akong bungot. Hi din po kay SP Argalies de los Santos, kay Didi Ohas, watching right now. Shout out tabi sa mga taga Burias Island. Ang problema man po sa inda lugar, kuryente man gyapon. Amoan po din sa amon, ha? And malawakang power interruption, ang patay sindi, problema man po din sa Masbate. Particular sa 2nd kag 3rd District. Amo man gali po sa 1st District. Nauna sa San Pascual. So binabati ko lang po dida sa San Pascual, anaton